Your name is light. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Oh, I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I live in your presence. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is light. Oh, make every stronghold shine through the shadows, burn like a fire. Oh, your name is power. Your name is healing. Your name is light. Yes, Lord. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Burn like a fire. My weakness covered by His strength, and I am found forever safe. How about yours? Away.
Yes, Lord. Pinupuri po namin, Panginoon, ang iyong dakila at makapangyarihang pangalan, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, hinihiling po namin, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, na siya po ang magpapahayag, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Panginoon. Let your name be magnified in this place. Let your name be glorified in this place, Panginoon. Kayo lamang, Panginoon, ang naitataas, Panginoon, sa lugar na ito, sa tahanan na ito, Panginoon, Lord God. Kayo pa rin, Panginoon, ang Diyos ni Jacob, ni Isaac, Panginoon, ni Abraham, Panginoon, Lord God. Kayo pa rin ang Diyos noon, ngayon at bukas. Kayo po ang Diyos na hindi nagbabago kahapon, ngayon at bukas, Panginoon, Lord God. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong abang lingkod upang ipahayag, Panginoon, ang hiwaga ng iyong mga salita, Panginoon, sa gabi nito, Panginoon. Buksan niyo po, Panginoon, ang aming puso, Panginoon, upang sa ganoon ay maintindihan po namin, Panginoon, kung ano man po ang ipapahayag niyo po sa amin sa gabi nito, Panginoon. Maraming salamat po. Tinataas ko po ang iyong pangalan. In Jesus' mighty name. Amen. Praise God. Kuha kami tubig. Amen. Magandang gabi sa ating lahat, mga pinigiliw, mga minamahal ng Panginoon. Ang ibabahagi ko po sa inyo sa gabing ito ay kanino ba ipinagkatiwala ng Diyos ang kanyang Espiritu? Kanino nga ba ibinigay at ipinagkatiwala ng Diyos ang patnubay o ang kanyang banal na Espiritu, mga ginigiliw? Alam niyo, mga ginigiliw, ipinagkatiwala po ng Diyos ang kanyang banal na Espiritu sa mga nakipag-isa at tumanggap lamang sa ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay at kaluluwa. Hindi lahat ng tao ay nasa kanila ang banal na Espiritu, mga ginigiliw. Dahil ito ang unang regalo at kaloob ng Diyos
sa mga sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Na once na kinilala mo, tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo sa iyong buhay bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay at kaluluwa, ibibigay niya po ang unang kaloob, ang kanyang banal na Espiritu Santo. Hindi ang Espiritu na small letter, Espiritu Santo. Ibibigay niya. Alam niyo, kung i-define ko po yung Espiritu Santo, ibibigay niya yung kanyang kapangyarihan, no? Yung banal na Espiritu, ito kasi ang magko-convict sa atin. Ito po ang magko-convict sa atin yung mga maling ginagawa natin sa buhay. Ito ang nagdidikta sa atin na pag mali na yung ginagawa natin, siya ang magsasabi sa atin na mali ang ginagawa natin. Mga ginigili. Yun po. Kaya hindi lahat ay meron sa kanila ang banal na Espiritu ng Panginoon. Hindi lahat ng nakikita natin na tao, nasasalubong natin sa daan, nasa kanila ang Espiritu ng Diyos. Hindi lahat ng pumupunta sa simbahan, hindi lahat ng linggo-linggo na nagsisimba ay nasa kanila ang banal na Espiritu ng Panginoon, mga binibigyan. Kundi ipinagkaloob lamang ito ng Panginoon sa mga taong kumikilala sa kanilang sarili na sila ay makasalanan at marumi at kinikilala nila ang ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay. Yun ang ipinangako ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang malagad bago siya namatay, umakyat sa langit, at siya ay muling nabuhay. Yun ang ipinangako niya, yung patnubay. Alam niyo nung una na kasakasama ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang malagad. Ang tawag po sa kanya ng kanyang malagad ay guro, teacher. Pero nung nalaman na nila yung katotohanan, nung sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo ang katotohanan patungkol sa kanila, na ako ang tamang daan, ang katotohanan at ang buhay, mga ginigiliw, doon nagsimula na tinawag po nilang ating Panginoong Jesucristo na Panginoon. Hindi na nila tinawag na guro, kundi tinawag na po siyang Panginoon. At doon na rin tinawag ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang malagad na anak. Imagine that. Siguro yung mga ibang mga lagad ng ating Panginoong Jesucristo ay mas nauna sa kanya. Kasi ang Panginoong Jesucristo noon, nagsimula ang kanyang ministeryo at the age of 30. So, namatay siya at the age of 33. Baka sina Pedro, siya ay 35 or 40. Sina Luke, sina John, hindi natin alam kung ilang taon na sila noon nung tinawag sila ng ating Panginoong Jesucristo bilang kanyang mga disipulo, mga ginigiliw. Kaya, nung nakilala na nila ang ating Panginoong Jesucristo na siya ay anak ng Diyos, na siya ang Espiritu ng Diyos na nagkatawang tao, tinawag na nila ang ating Panginoong Jesucristo na Panginoon. Kaya doon na rin nagsimula na tinawag ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang malagad na mga anak, mga ginigiliw. Diba? Kaya sabi niya po dito sa John, John 16:7. Subalit sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay. Patnubay is capital letter. Guidance. So yung patnubay na sinasabi niya, yun ang Espiritu ng Diyos. Patnubay. Kung hindi ako alis, ngunit pag alis ko, isusugo ko siya sa inyo, sabi niya. So, isusugo niya ang kanyang banal na Espiritu, mga ginigili.
Pagdating niya ay kanyang patutunayan na mali ang mga taga-sanlibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katuwiran at tungkol sa paghatol ng Diyos. Patutunayan niya ang tungkol sa kanilang kasalanan sapagkat hindi sila naniwala sa akin. Patutunayan niya ang tungkol sa katuwiran sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo makikita. At ang tungkol sa paghatol ng Diyos sapagkat tinatulan na ang pinuno ng sanlibutan ito. Sabi niya dito sa 13, ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig. Ipahahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Pararangalan niya ako sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sama ay sa akin, kaya ko sinasabi, tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipapahayag niya ito sa inyo. Kaya yung mga tumanggap sa Kanya lamang ang makakaranas at makakatanggap ng Espiritu ng Diyos, mga ginikilig. Opo. Kasi maraming hindi po kumikilala sa ating Panginoong Jesucristo na Diyos. Opo. Hindi nila kinikilala na ang ating Panginoong Jesucristo, siya ang Espiritu ng Diyos na nagkatawang tao. Bakit siya tinawag na Son of God? Kasi siya ay naging anak ng tao. Diba? Siya ay naging anak ng tao. He became the Son of Man. Diba? Kaya tinawag siyang anak ng Diyos. Diba? Hindi siya ipinanganak, hindi dahil sa kalikasan ng tao, kundi siya ay ipinanganak sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Diyos, mga ginigiliw. Kaya walang pagtatalik na naganap sa pagitan ng mag-asawang sina Maria at Jose. Na-preserve po yung kabanalan ng ating Panginoong Jesucristo mula from mula nung siya ay when he is being conceived, no, sa tiyan ni Maria, no, nung siya ay pinaglilihi nasa conception ni Maria, mga ginigiliw, na-preserve yung kabanalan ng Espiritu ng Diyos. Walang nangyari na pagtatalik sina Maria at Jose, mga ginigiliw, hanggang ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya siya lang ang ipinanganak dito sa mundo na walang bahid na kasalanan. Siya lang. Wala nang iba na ipinanganak na walang kasalanan kundi ang ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Kaya nung siya ipinako sa krus, kinuha niya ang lahat ng ating mga kasalanan. Siya ang naging alay, siya ang naging kasalanan. Siya ang naging alay na kasalanan sa Diyos upang sa ganon ay mapawi ang galit ng Diyos sa atin. Diba? Dahil ang tao ay sobrang makasalanan, sobrang marumi. Siya napakarumi ang tao. Mga ginigiliw. Ang tanging paraan lamang ng Diyos upang maabot tayo ng Diyos. Kasi nung una, walang matuwid. Kahit isa. Yun ang sinasabi niya sa Romans 3, di ba? That we are all fall short under the standard of God. Kaya, ang ginawa ng Diyos, no, upang maabot niya tayo, ibinigay niya ang kanyang Espiritu Santo. Nagkatawang tao ang kanyang Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw, upang siya ang magiging tagapamagitan ng kanyang Ama, upang sa ganon ay makakarating tayo sa ating Ama, upang sa ganon ay makakarating tayo sa Diyos, mga ginigiliw. Siya ang nagiging tulay upang maabot natin ang Diyos. Kasi hindi tayo karapat-dapat na
na makarating sa ating Panginoong Diyos eh. Kaya ang tanging paraan lamang ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang anak, ang kanyang bugtong na anak, na siya ang nagiging tulay natin upang makarating sa Kanya. Mga ginigiliw. Diba? Opo, yun ang ginawa ng ating Panginoon, mga ginigiliw, upang tayo ay makaabot sa ating Panginoon, mga ginigiliw. So, binigay niya ang kanyang Espiritu Santo. Kaya hindi lahat tumanggap ng banal na Espiritu ng Diyos. Diba? Kaya napakapalad natin, mga ginigiliw. Napakapalad po natin. Paano natin makikilala ng isang tao ay nasa kanya ang banal na Espiritu ng Diyos, mga ginigiliw? Kung siya ay lumalakad sa katuwiran. Diba? Kung ikaw ay lumalakad sa katuwiran, nagagalit ka na sa kasalanan, diba? Natatakot ka nang gumawa ng kasalanan, may pagbabago na sa iyong buhay. Diba? Meron ng pagbabago. Kasi natatakot ka na eh. Meron na yung banal na Espiritu na nagko-convict sa'yo eh. Yun na yung nagsasabi na mali ang ginagawa natin. Diba? Kaya nag-iisip ka pa lang ng mali, Lord, patawarin mo ako. Humihingi ka na kaagad ng kapatawaran ng iyong kasalanan kasi nasa iyo na yung kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Diyos. Diba? Kaya dapat natin ingatan. Huwag nating saktan yung kaloob ng Diyos sa atin. Mga ginigiliw. Po. Huwag nating saktan ang kaloob ng Diyos sa atin na ang kanyang banal na Espiritu Santo, mga ginigiliw. Kaya, sabi niya sa Romans, dito sa Romans, Romans 8. Sabi niya sa Romans 8:9, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman. Sabi niya, hindi na tayo namumuhay ayon sa laman, the flesh, kundi ayon sa Espiritu. Sabi niya, nabubuhay na tayo ayon sa Espiritu ng Diyos. Hindi Espiritu na maliit. Kung i-explain ko lang sana kung ano yung Espiritu na tinanggap natin. Parang ibinigay niya alam mo yung binigay niya yung klinot niya tayo ng kanyang glorified body. Kasi Espiritu na capital letter ang ginagamit dito eh. Yun ang tinanggap niyo, yung Diyos. Diba? The Holy Spirit. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Capital letter. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. So, naninirahan na natin sa atin ang Espiritu ng Panginoon, ang kabanalan, di ba? The righteousness of God. So, hindi lahat tumanggap. Ginigiliw. Di ba? Opo. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Ngunit dahil naninirahan sa inyo si Kristo, mamatay man ang inyong katawan dahil sa kasalanan, ang Espiritu naman ninyo ay buhay, sapagkat itinuturing na kayong matuwid ng Diyos. Diba? Kaya yung tao, no? Meron yung body, soul, and spirit. Nung wala pa tayo sa ating Panginoon, ang meron lang sa atin yung katawan at yung kaluluwa. Kasi yun yung kaluluwa, yun ang hatulan ng Diyos, the soul. Pero nung tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo, nagkaroon na tayo ng Espiritu ng Diyos. Meron na sa atin ang kanyang banal na Espiritu. Diba? Kaya meron na sa atin, yun ang ibabalik natin sa ating Panginoon. Mga ginigiliw, yung kanyang kabanalan, yung kanyang banal na Espiritu Santo, mga ginigiliw. Kaya sabi niya, mamatay man ang iyong katawan dahil sa kasalanan. Kasi ang
Mamatay man ang iyong katawan dahil sa kasalanan. Kasi ang katawan na ito, mamamatay ito dahil sa kasalanan. Kaya nga mamamatay ang katawan ito dahil nagkasala ang tao. Mamamatay ito, pero yung espiritu natin buhay. Bakit buhay yung espiritu natin? Dahil kinikilala natin ang ating Panginoong Jesucristo na Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Tinanggap natin siya bilang Diyos ng ating buhay. Di ba? Tinanggap natin siya. Kaya, kahit mamatay tayo, yung espiritu natin buhay. Buhay yung espiritu natin. Mga ginigilo. Kaya nga, wala nang kahatulan, sabi niya wala nang kahatulan at parusa sa mga taong nakipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi na tayo hahatulan. Wala nang judgment sa atin. There's no judgment. Bakit? Dahil meron nang nahatulan para sa atin 8 taon nang nakakalipas. 2,000 taon nang nakakaliwas, I should say. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Nahatulan na siya dahil sa ating mga kasalanan, mga kapatid. Yun ang sinasabi niya dito sa Romans 8. Kaya nga wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. So hindi na tayo tatayo sa dambana ng Diyos upang sabihin natin, matuwid ako, Panginoon, hindi na. Diba? Katulad ni Stephen, diba? Nung binabato siya sa harapan ni Paul, diba? Nung binabato siya, nung binabato si Stephen, nakikita ko ng Panginoon. Sinusundo na niya ako kung nakikita na niya. Yung kalwalhatian ng Diyos nung mamamatay siya. Diba? Kaya yung konsepto ng tao na pag namatay yung kamag-anak mo, hindi niya tinanggap ang Panginoong Jesucristo, hindi siya namuhay ng matuwid, paano masasabihin na siya ay nasa langit? Nasa piling ng Panginoon. Kasi yun ang sinasabi niya sa Pahayag 14:13 na ang nagkaroon lamang ng rest in peace ay yung mga naglingkod lamang sa ating Panginoong Jesucristo. Yung namuhay ng matuwid, sabi niya. Pati mo, mamarteng na tao, manginginom, babaero, magnanakaw, happy birthday in heaven ko na ta. Diba? Hindi. Pero kung kinilala mo ang Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw, wala nang kahatulan sa'yo. Kaya mali yung konsepto ng tao. Diba? Opo. Ang tingin nila sa tao, ay mabuting tao yan. Lahat naman ng tao, mabuti Yung nagpapainom ng alak, mabuti rin yun. Diba? Yung sugador, galyerista, mabuti rin yun. O yung babayaro, mabuti rin yan. Kaya nga, ang qualification lang ng isang mabuti, magiging mabuti lamang ang isang tao kung meron siyang tamang relasyon sa Panginoon. Jesucristo. Yun yung kabutihan na nanggagaling sa ating Panginoong Jesucristo. Pero yung kabutihan na nanggagaling sa mundo, yung nagbibigay ng sigarilyo, mabuting tao yan. Nagbibigay ng yosi yan. Yun din ang konsepto ng tao Isa lang ang mabuti. Sabi ng Panginoong Jesucristo sa isang tagapagturo ng kautusan, di ba? Isa lang ang mabuti, ang Diyos, sabi niya. Di ba? Kaya kung sumasampalataya ka sa ating Panginoong Jesucristo, yung kanyang kabutihan, mag-flow-flow yan sa'yo. Dadaan yung kanyang kabutihan sa'yo. Diba? Opo, ganun po yun. Mga ginigiliw. Kung naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Kristo Jesus, siya ang muling bubuhay sa inyong katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritong naninirahan sa inyo. Diba? Sa pamamagitan ng Espiritong naninirahan sa inyo. Yun ang bubuhay sa atin. Paano tayo bubuhay ng Diyos kung wala naman sa atin ang kanyang Espiritu? Diba? Kung hindi naman natin siya tinanggap. Diba? O kaya nga magkakaroon tayo ng glorified body. Kasi dahil sa ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo, dahil sa pananampalataya natin sa Kanya, kaya sabi niya dito,
Siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan din ng kanyang Espiritong naninirahan sa inyo. Diba? Oo. Kaya ka tinawag niya tayong anak ng Diyos kasi binigay niya yung kanyang kabanalan sa atin. Nasa John 1:12, diba? Binigyan niya tayo ng karapatan. Sabi niya the power and authority to become the Son of God. Sabi niya Oo. Ang biniglang, yan lang na niya karapatan na maging anak ng Diyos ay yung kumikilala lang sa ating Panginoon Jesucristo. Di ba? Opo. O dito, sabi niya dito. Ito yung sinasabi niya na pananampalataya sa Romans 8:25. Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin yun ng buong tiyaga. Sabi niya, for we walk by faith, not by sight. Kaya nga paano po natin sasabihin na pananampalataya kung nakita mo na yung isang bagay? Di ba? Kung nakikita na natin yung isang bagay, hindi mo sabihin na sumasampalataya ka sa Diyos kung nakita mo na yung Diyos. Because God is a Spirit. Yun ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa John 4:23 Subalit dumating na nga at ngayon na nga na ang tamang pagsamba sa Ama, sabi niya ay sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Sabi niya po, sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Ang gustong sabihin ng ating Panginoong Jesucristo na ang tamang pagsamba sa Diyos, sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na dumating na yung katotohanan na walang iba kundi siya, ang ating Panginoong Jesucristo, na dapat nating sambahin ang Diyos sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Diba? Yun ang sinasabi niya, mga ginigiliw. Kaya, for we walk by faith, not by sight, sabi niya. Totoong Diyos ito, nakikita ko na. Paano mo sabihin Diyos yung isang rebulto? Hindi pwedeng maging Diyos yan kasi nakikita mo na. Hindi na pananampalataya yan kasi nakita mo na. Ang pananampalataya, hindi mo pa nakita ang isang bagay, pero maniniwala ka nang mangyayari yun. Yun ang ibig sabihin ng pananampalataya. Oo, kaya nga marami ang nami-misled Oo. Kaya nga yung mga ibang religion, that is apostasy. Paano, Panginoon? Sabi nila. Alam mo yung may nagtanong. Naniniwala ko nang magliligtas sa akin ay ang Panginoong Jesucristo, pero sumasamba pa rin ako kay Mary. Bakit mo sasambahin yung katulad mong makasalanan? Diba? Sinasamba ko pa rin si Mary. Kinikilala ko siya na siya ay ina ni Jesus, pero sinasamba ko pa rin siya. Sabi niya, so that is apostasy. Apostasy yan. Oo, wala siyang sinabi dito na sambahin natin si Maria. Oo, kasi si Maria, makasalanang tao yan, parehas nating makasalanan. Mablessed lang si Maria kasi pinili siya ng Diyos na maging ina ng kanyang bugtong na anak na si Jesus, mga ginigiliw. Blessed si Maria. Lahat tayo nagkasala, walang iisa lang ang karapat dapat, si Jesus lang kasi siya lang ang ipinako sa krus. Hindi naman si Maria ang ipinako sa krus Diba? Kaya mali yung sinusunod na doktrina ng tao. Kung minsan, sa dami ng Diyos-Diyosan nila, isa lang ang Diyos, si Jesus lang. Kaya mas ipinakilala na niya na dapat sambahin sa Espiritu at katotohanan. Si Jesus, sinasabi na niya yung kanyang sarili. Na yung pag-uugali ng Diyos nasa ating Panginoong Jesucristo na yung characteristic of God, attributes of God,
Ipinakita na niya sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Yun na yung pag-uugali ng Diyos. Ginigiliw. Diba? Oo. So I hope you are being enlightened and encouraged muli sa salita ng ito ng Panginoon. Yung espiritu na tinanggap natin. Ginigiliw. Hindi lahat ay tumanggap ng espiritu ng Panginoon. Makikita mo na nasa isang tao ang kaloob na espiritu ng Diyos kung siya ay nagagalit sa kasalanan. Pero kung tinatanggap natin yung kasalanan, wine-welcome natin yung kasalanan, wala sa atin ang katotohanan. Kung umaayon tayo sa kasalanan, ibig sabihin, hindi natin natanggap yung katotohanan. Hindi natin natanggap yung patnubay ng ating Panginoong Jesucristo na sinasabi niya. Ginigiliw. Diba? Kaya natatakot na tayong gumawa ng kasalanan. Dahil nasa atin na ang Espiritu ng Diyos, mga ginigiliw. Na siya ang nagdidikta sa atin, siya ang nagko-convict sa atin na mali yung kasalanan, mga ginigiliw. So, maraming salamat po. I hope you are being inspired and encouraged sa salita na ito ng Panginoon. Kay Sir Randy, magandang gabi po. Thank you for watching. Kay classmate ko, si Pastor Edito Bisoria. At sa lahat po ng patuloy po na nanonood po sa gawain na ito ng Panginoon, pagpalain po kayo ng Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat. God bless everyone.